Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinilalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni na San Cornelio at San Cipriano, mga obispo at mga martir. At nawa sa tulong nila ay atin pong maunawaan ang ipinahayag na mga pagbasa sa araw na ito. Isa sa mga itinuturing na kabilang sa pinakaaba o mga nasa laylayan ng lipunan, lalo pa noon, ang kabilang dyan ay ang mga biyuda. Dahil nga ang mga babae noon ay walang kakayanan para buhayin ang kanilang mga sarili, kung kaya't ang mga babae ay umaasa at nakadepende sa kanilang mga asawang lalaki. At kapag namatay na yung asawang lalaki, sila ay didepende sa panganay na anak na lalaki. Naintindihan po ba? So kaya nga po, kaawa-awa ang kalagayan ng isang biyuda. Dahil hindi katulad ngayon, kapag namatayan ka ng asawa, mas yumayaman ang babae dahil sa pensyon, dahil sa insurance, dahil sa kung ano-ano pa. So hindi protektado, kumbaga mas nagiging gumiginhawa ang buhay. Yung ano lang naman tayo, sa kalagayan natin. Kung kaya po, naintindihan ni Jesus ang kalagayan nitong biyuda na namatayan pa ng kaisa-isang anak. Kung maalala niyo po, kahapon sa pagdiriwang natin ng paggunita kay Maria na nagdadalamhati, habang siya ay nakapako sa krus, nakita niya ang kanyang ina, biyuda, sinong mag-aalaga? Sino ang mag-aasikaso? Kaya inihabilin ni Jesus ang kanyang ina doon sa kanyang minamahal na alagad, si Juan. Kasi naiintindihan ni Jesus ang magiging kalagayan ng kanyang ina. Kaya sa ating ebanghelyo, gayon na lang yung kanyang ginawang pagtulong dito sa babaeng namatayan ng kaisa-isang anak. Kung kaya't ibinigay niya muli, ibinalik yung buhay. Pero inyo, namatay na, hinawakan ang bangkay at sinabing, "Binata, bumangon ka." At ibinigay dito sa babaeng ito. Ganon ang pagtingin ni Jesus at ganon niya pinahahalagahan
yung kapakanan ng mga aba sa lipunan, kabilang na ang mga byuda. Kung kaya po, magandang maalala din ito sa atin dahil siyempre mahirap po talaga sa sitwasyon, kahit sa practical na karanasan natin, mahirap din talaga na ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Dahil normally, ang anak ang naglilibing sa kanyang magulang. Kaya di ko alam kung paano nyo mararamdaman yung nararamdaman ito ng babae. Pero maganda rin mapaalalahanan tayo. Kaya nga po sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo na sa mga pipili, sa mga naghahangad, maging tagapangasiwa ng simbahan at tagapaglingkod ng simbahan, ay yung meron siyang magandang hangarin, magandang mithiin, yung nagtataglay ng magagandang kaugalian, marunong magpigil ng sarili, mag-ingat, kagalang-galang, bukas ang pintuan at mabuting tagapagturo. Ganun din, sabi ay hindi mapusok, kundi mahinahon, maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Ganun din sa mga maglilingkod bilang tagapaglingkod ng simbahan, hindi sugapa sa alak, hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya. Ilan lamang ito sa mga paalala ni San Pablo. Dahil kailangan niya din tugunan, kailangan niyang ibigay ang pangangailangan ng mga higit na nangangailangan sa kanyang simbahan. So, kaya po, maintindihan ninyo sa simbahan, hindi lang tayo dasal. Meron tayong pagkilos. Yung bunga ng ating pagdarasal ay maipapakita sa ating pong paglilingkod. Kaya maganda rin po, hindi lang basta sa simbahan, kaya nga ang simbahan kailangan ding nakikiisa, ang simbahan kailangan ding nagpapahayag at nagsasalita, lalong-lalo na kung mayroon ng mga naaabuso, mayroong mga napapabayaan. Yung mga pensyon ng mga senior citizen, yung mga pangangailangang gamot, pa-ospital ng senior citizen, ng mga byuda. Kung ito ay napapabayaan, kailangan din magsalita at magpaalala ng mga tagapangasiwa at tagapaglingkod ng simbahan. Kaya po kapag laganap na ang korupsyon, laganap na ang nakawan, kailangan magsalita ang mga tagapangasiwa, ang mga tagapaglingkod. Pag sinabi pong tagapangasiwa, ito yung mga obispo. Pag sinabi mga tagapaglingkod ng simbahan, katuwang dyan yung mga pari. Katuwang ang mga tagapaglingkod. Maraming gustong maglingkod, pero wala namang ginagawang aksyon. Walang ginagawang, yung mga naglilingkod, mag-aaway-aaway pa yan para sa posisyon lang, para sa matawag na coordinator, matawag na president, kahit sa simbahan. Pero kaya bang tumugon sa panawagan? Yung mag-respond tayo sa mga ganitong kapabayaan, sa ganitong mga talamak na nakawan na nangyayari. Kasi pag pumupunta sa simbahan, sino mga nandiyan? Yung mga naghihirap, mga nahihirapan. Kaya hindi pwedeng sasabihin, Father, tahimik na lang tayo. Kung dito pa lang sinasabi na. So si Kristo hindi lang basta magtuturo, kumikilos siya, magpapagaling siya, tutulong siya. Ganon din nawa sa atin na madalas na nasa simbahan, hindi tayo nandito para umupo lang. Hindi tayo nandito para walang gawin. Alam ng Diyos at kilala tayo ng Diyos
kung mayroon tayong ginagawang kapabayaan. At mananagot din tayo kay Jesus kung hindi natin ibinibigay ang mga nararapat ibigay, lalo na ang pangangailangan ng higit na naghihirap. Amen. Thank you.